So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. So at this moment of time, ang magiging topic natin is mga bagay na kailangan mong gawin upang hanap-hanapin ka ng isang lalaki. Okay? So napakaganda nitong topic na to kasi kahit na magkahiwalay kayo, kahit na magkalayo kayo ng minamahal mo o nung lalaki na babago mong nakilala, sigurado ako nahahanap-hanapin kanya. Baka kasi yung nangyayari sa ating ilang mga subscribers na babae dito, kapag ka nagkahiwalay sila, hindi na sila iniisip. Kapag ka nagkahiwalay sila, may bago ng nakakausap yung kanilang partner na lalaki. O kaya naman, kapag ka iba na yung kausap nung kanilang partner na lalaki, hindi na sila naaalala. So ito nga mga girls, mga subscribers, mga kamamay. So gumawa ako ng ilang mga tips upang sa ganon, hanap-hanapin ka palagi ng isang lalaki. So huwag natin masyadong patagalin. Kung napindot mo na yung subscribe button at notification bell, simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga kailangan mong gawin upang hanap-hanapin ka ng isang lalaki? So number 1, sikapin mong mabigyan siya ng isang memorable, na memories. Sa madaling sabi, kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, kung kayo man is magkasama ngayon pa lang mga kamamay, magkaroon na kayo ng quality time sa isa't isa. Kumain kayo sa labas, lumabas kayo, mamasyal kayo. Okay? So sikapin ninyo na magkaroon ng mga quality moments together. Okay, bakit po? Bakit ko ginagawa at sinasabi to sa inyo? Kasi po mga kamamay, ito po yung gagawin nyo ngayon na quality time. Ito po yung magsisilbing unforgettable moments na kung saan is babaunin ito ng isang lalaki. Lumayo man siya o hindi, talagang dala-dala niya po ito. Kasi po mga kamamay, especially yung mga nag-abroad, yung mga LDRs natin dito, mega shoutout po sa inyo. Kailangan po pag po kayo is umuwi dito, kailangan yung gumawa ng mga quality time together with your man. Bakit po? Kapag kasi lumayo kayo palagi ang iisipin niya. Maaalala palagi ang isang kayo. Maaalala niya palagi ang isang kayo. For example, napadaan siya doon sa park na palagi niyong tinatambayan, sa park na palagi niyong pinupuntahan, o kaya naman doon sa isang tindahan na palagi niyong kinakainan, okay, o kaya doon sa isang community park na palagi niyong pinupuntahan magkasama. So kapag ganyan mga kamamay, nagkaroon kayo ng maraming moments together, talagang hahanap-hanapin kayo. Mamimiss palagi kayo ng isang lalaki kapag ganyan. Kaya kung ako sa inyong mga girls, sinasabihan ko kayo, wag puro away, wag puro tampo, wag puro pabebe ang ipabaon nyo sa kanila. Okay, hanggat may pagkakataon kasi hindi natin alam Okay, bukas, sa makalawa, sa isang araw, kasama pa ba natin yung mga mahal natin sa buhay? Yung iba, umaalis ng bansa, nag-abroad. Okay? So kapag nasa abroad na, hindi natin alam kung hanggang ilang taon sila dyan. 3, 5, 6, 10, o hindi natin alam kung makakabalik pa. Kaya hanggang may pagkakataon mga kamamay, mga girls, magbigay kayo ng quality moments kasama ang inyong mga minamahal. At sigurado ako, hahanap-hanapin kayo ng mga ito. Okay, number 1 tips sa inyo mga kamamay, kailangan nyo pong magbigay ng quality moments together o yung mga quality moments together. Okay? So number 2, para hanap-hanapin ka ng isang lalaki, palaging mag-ayos ng sarili at magpaganda. Mga kamamay, napaka-epektibo nitong tips na to para sa inyo mga girls. Kung iniisip nyo na napakamahal magpaganda, kung iniisip nyo napakagastos magpaganda, well, wag nyo po masyadong pagkagastosan. Meron namang mga pampaganda o pang-ayos sa sarili na hindi masyadong magastos, diba? Hanap kayo ng ganyan. At hindi naman pag sinabing mag-ayos, magpaganda, kailangan yung bumili ng mga mamahaling makeup. So yung simpleng ayusin mo lang, malinis lang ang itsura mo, ang katawan mo, okay na po yan. Ang mahalaga dyan, yung hygiene mo. Kailangan mabango, fresh, okay, maganda ka nga, nagme-makeup ka nga, tapos amoy tinapay ka naman. So wag ganun mga kamamay. Kailangan pa rin araw-araw kang magpaganda, araw-araw kang mag-ayos ng sarili. Yung hygiene mo napakahalaga. So kapag ganyan, hahanap-hanapin ka ng isang lalaki. Especially kung isa kang babaeng mabango,
Okay? Hahanap-hanapin ka talaga ng isang lalaki kapag ka ganyan. Especially, kapag ka sinasabi mo na lumalabas ka palagi, okay? Pumupunta kasi sa ganito, gumagala ka sa ganito. So, namimiss po ng isang lalaki yung inyong paggala. Especially yung halimuyak mo, yung amoy mo, yung aroma mo. Kaya mga kamamay, panatilihin yung maganda kayo, panatilihin yung mag-ayos kayo, at syempre yung hygiene po talaga. Yung amoy po ninyo, yan yung nakakapagbigay ng mark, okay, sa ilong at sa isipan ng isang lalaki upang hanap-hanapin kanya palagi. Mamimiss ka niya eh. Lagi niya sasabihin sa'yo, alam mo, namimiss ko na yung amoy mo. Alam mo, namimiss ko na yung itsura mo. Alam mo, namimiss ko na yung halimuyak mo. Gusto na kitang halikan, gusto na kitang amuyin. Yan yung mga bagay na maaaring sabihin sa'yo ng isang lalaki kapag ka magkausap na kayo, kapag ka magkahiwalay kayo. Lahat yan namimiss. Kasi para sa aming mga lalaki, kapag ka mabango ang isang babae, talagang tumatatak sa aming isipan kung anong amoy yun. At kahit nga hindi kayo kasama, kapag kami naamoy kaming kahalintulad ng amoy mo, kayo agad ang aming iisipin. Kaya napakahalaga na magpaganda kayo at syempre alagaan nyo ang inyong amoy. Napakahalaga po yan mga kamamay. So next, subukan mong gawin yung mga bagay na hilig at ginagawa niya. Sigurado to mga kamamay. Sigurado to na mamimiss ka at hahanap-hanapin ka ng isang lalaki kapag ka sinabayan mo siya sa mga bagay na ginagawa niya. Kapag ka ginawa mo rin yung mga bagay na gusto niya. Bakit? Kasi po, makaka-adapt ngayon siya sa iyo. Okay, parehas kayo ng gusto parehas kayo ng hilig, nakakaintindihan kayo. Kapag ka ganyan, okay, hahanap-hanapin ka na niya. Okay, hahanap-hanapin na niya yung attention mo kapag kaganyan kasi natutulungan mo na siya sa mga ginagawa niya. Kasi na-jojoinan mo na siya sa mga hilig niya. Ika nga ay nararides onan mo na siya sa mga ginagawa niya. Kapag kaganyan mga kamamay, magkakasundo kayo. Hahanap-hanapin niya yung mga araw, yung mga bagay na nagkakasundo kayo sa isang bagay. Okay, for example, naglalaro siya ng ML, naglalaro siya ng cellphone, nanonood siya ng basketball, okay? Sa tuwing mag-uusap kayo, nakaka-adapt ang bawat isa sa pinag-uusapan kumpara dun sa hindi mo alam kung ano yung ginagawa niya. Kaya minsan nagagalit ka sa kanya, hindi mo alam kung ano yung kinahihiligan niya. Hindi ka maka-adapt, hindi ka maka-relate sa madaling sabi. So girls, para sa ganon, hanap-hanapin ka ng isang lalaki, try mo din. Okay, na gawin, pag-aralan yung mga bagay na gusto niya. At sigurado ako, tumpak, talagang magkakasundo kayo, magiging masaya kayo palagi kasi naiintindihan mo siya at naiintindihan ka niya. Kaya kung ako sa inyo mga kamay, para hanap-hanapin ka ng isang lalaki palagi, okay, subukan mo ring alamin, pag-aralan yung mga bagay na hilig niya. Okay? So next, maging mysterious ka pa rin sa kanya. Ayan. Kahit na sabihin nating matagal na kayong magkakilala, kahit sabihin nating matagal na kayong nagsasama, well, wag niyo pa rin sabihin sa kanila yung lahat-lahat sa sarili nyo. Okay? Yung sa sarili nyo hindi yung mga bagay-bagay na dapat malaman niya. Okay? Yung bang tipong kahit pa paano meron pa rin siyang ikinagugulat pagdating sa sarili mo. Meron pa rin siyang ikinamamangha pagdating sa iyo. For example, ikaw pala ay magaling mag-drawing. Okay? So kapag ka yung anak nyo nagpagawa ng assignment, anak, tatay, papa, mama, ipag-drawing nyo naman ako ng puno ng niyog. So ngayon, gulatin mo pa rin siya. Okay? Kapag kaganyan mga kamamay, talagang hahanap-hanapin kayo ng isang lalaki kasi meron pa rin siyang kinai-excitingan pagdating sa inyo. Meron pa rin siyang mga bagay na gustong malaman sa inyo. At kahit hanggang ngayon, namamangha pa rin sila kasi meron pa rin siyang hindi alam tungkol sa iyo at ginugulat mo na lang siya sa paraang saka mo sinasabi kapag sa pagkakataong kinakailangan. Okay? Sa madaling sabi, maging mysterious ka pa rin sa kanya para sa ganon, maging excited pa rin yung inyong pagsasama at palagi kang hanap-hanapin ng isang lalaki. Alright? So next, huwag palaging palaasa sa kanya. Most of the girls today. Okay? So, ang lalaki nasa abroad pero halos lahat na lang ng pangangailangan sa bahay iniasa na. Lahat na lamang na kailangan puro hingi. Hindi na sila nag-provide para sa kanila. Hindi na sila nagtrabaho. Natuto silang maging tamad. Okay? Huwag ganyan mga girls.
Hindi kayo hahanap-hanapin ng isang lalaki kapag palagi kayong umasa sa kanila. Kailangan matuto kayong tumayo sa sarili niyong mga paa. Kailangan maging independent din kayo paminsan-minsan pagdating sa kanila. Ipakita nyo na kaya nyo rin gawin yung mga bagay na ginagawa nila. So para sa ganun, hanap-hanapin ka ng isang lalaki at matuwa siya sa inyo at mas mahalin pa kayo ng isang lalaki, tulungan nyo po sila. Okay? Tulungan nyo po sila sa paraang hindi kayo palaging umaasa sa kanila. Kasi kapag palagi kayong umaasa, bumababa po ang tingin sa inyo ng isang lalaki. Nagiging low value po kayo pagdating sa kaisipan ng isang lalaki. Baka nga mamaya nagsisisi na yan dahil kayo yung kanyang pinakasalan. Dahil kayo yung kanilang jowa. Bakit? Kasi lahat iniasa nyo na. Natuto na kayong maging tamad. Akala nyo okay pa sa kanya. Akala nyo hindi siya nahihirapan. Hindi kayo hahanap-hanapin ng isang lalaki kapag kaganyan. Halos lahat na lamang iniasa nyo sa kanya. Kaya kung ako sa inyong mga kamamay, maging independent din kayo. Huwag kayong palaasa. Matuto kayong dumepende rin sa inyong sarili. Okay? So kasi kaya nagiging tamad kayo, umaasa na lang kayo sa ibinibigay ng kapwa nyo. Sa ibinibigay ng inyong mga asawa. Sa ibinibigay ng inyong mga partner. Okay? Hindi nyo kasi alam yung hirap. Hindi nyo kasi alam yung pakiramdam ng pagtitiis habang sila ay naghihirap kumita ng pera. Kayo, puro hingi lang ng hingi. Okay? Kung gusto nyo na mas hanap-hanapin kayo ng isang lalaki, ipakita nyo po, okay, na may kakayahan din kayo na tumayo sa inyong sariling mga paa. Alright? So mga kamamay, kung nagugustuhan mo yung ganito klase ng videos at nabitin ka sa mga love advices na ibinibigay ko, meron pa po akong isang channel na ginawa, Home of Love Advice. Diyan po ay nag-share din ako ng ilang mga love advices na po pwedeng makatulong sa inyong buhay, pag-ibig. Ayan. So kung tingin nyo nakatulong ang mga video ginawa ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell para magkita-kita pa tayo sa mga videos na gagawin ko. Once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.